gabi, Pilipinas. Bago matapong 2014, naging mainit na usap-usapan ang issue ukol sa pagsama ng 550 peso terminal fee sa pagbabayad ng mga international airline tickets. Nito nga lang Pebrero, opisyal nang ipinatupad sa Ninoy Aquino International Airport ang nasabing terminal fee integration. Bagay na sinasabing magsisilbing 100 para mas gumaan ang mga prosesong pinagdaraanan ng mga pasahero sa tuwing sila ay lalabas ng bansa. Ngunit umani ng iba't ibang mga reaksyon at pambabatikos mula sa mga pasahero ang nasabing hakbang. Ilan dito ay ang mga overseas Filipino workers na dating exempted sa pagbabayad ng mga terminal fees. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga airport processes at sa mga regular na international passengers? Yan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Marcus Rodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng pagtalakay sa isyong ito dito lamang sa Terminal Fee Integration, a PTV Special Forum. Nito lamang ang 1 ng Pebrero, tuluyan na ngang ipinatupad ang Airport Terminal Fee Integration sa kabila ng ilang buwang pagkakaantala. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang 550 pisong terminal fee ay idadagdag na sa mismong presyo ng bibiling international airline tickets. Ayon naman kay Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, ang pagpapatupad nito ay para na rin sa ikabubuti ng mga pasahero. Isa sa mga nabanggit na layunin nito ay upang mabawasan ang mga pila sa terminal. Sa kabilang banda, ang pagpapatupad nito ay lumalabag sa RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, kung saan hindi kasama ang mga OFW sa pagbabayad ng travel tax at airport terminal fee. Dahil dito, nabuo ang kampanyang #NoTo550 sa pangunguna ng mga apektadong OFW upang iprotesta ang nasabing terminal fee integration. Masasabi nga bang legal ang pagpapatupad ng hakbang na ito? At ano-ano nga ba ang magiging epekto nito sa nasabing terminal fee integration? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Terminal Fee Integration, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas, usapin ng terminal integration fee ng mga international flights. Attorney Mark, ang pag-uusapan natin. Paano nga ba ito makatutulong sa pagpapabuti at pagpapagaan ng mga prosesong pinagdaraanan natin tuwing babiyahe tayo patungo ibang bansa? Hindi lamang sa efficiency ng mga proseso sa terminal, pati na rin yung inclusion ng mga dating exempt. Anong epekto nito sa mga regular na pasahero, lalo na ang mga OFWs? Tsaka mapagpapabilis pa ba talaga nito yung ating mga pila, yung mga pilang pinipilahan natin sa ating mga airport? Alam po natin na marami sa ating mga kababayan ang nagrereklamo, kalbaryo daw talaga yung, lalo na yung mga paglalabas ka na patungo sa ibang bansa. At kailangan natin i-benchmark yung ating sistema sa mga sistema sa ibang bansa dahil yung sa foreigners, meron silang expectation sa kalidad ng serbisyo. Kaya umpisahan na po natin ang ating diskusyon ngayong gabi. Kasama po natin sa ating studio Undersecretary Mary Grace Ampil Tirona, Executive Director ng Commission on Filipino Overseas. At kasama din po natin ang Finance Department Manager ng Manila International Airport Authority, Madam Irene Montalba. At siya po ang Deputy Administrator ng Management Services and Regional Operations ng Philippine Overseas Employment Administration, Ms. Amuelfina Reyes. At dito naman sa bandang kaliwa, siya po ang membro ng #NoTo550 Coalition, Ginoong Lito Soriano. At
At siya ay isang OFW vlogger. Siya po ay mula sa Pinoy Exports OFW Blog Awards, Miss Gemma Comiso. At kasama din po natin ang Executive Director ng Center for Migrant Advocacy, Ellen Sana. Alright. Ano nga ba itong terminal fee integration para sa ating mga kababayan na tila hindi pa, ngayon pa lang naririnig ito? Tanungin po natin kay Ms. Montalvo, ano po itong integration ng terminal fee? Ang integration po ng terminal fee will work this way po, no? Inumpisahan po natin ito sa domestic noong August 2012. Mapapansin niyo po, bago mag-August 2012, pipila kayo ulit para magbayad ng terminal fee after check-in. We're able to successfully implement this in August of 2012. Now, we're trying to replicate itong prosesong ito dito sa international. Kung bago mag-February 1, pagkatapos mag-check-in ng isang pasahero, kailangan siyang pumila ulit sa terminal fee counter para magbayad po ng terminal fee. But after February 1, pag bumili po kayo ng from February 1 onwards, pag bumili na po kayo ng airline ticket, automatic po na isasama na doon yung bayad sa terminal fee. So, ang mangyayari niyan, after check-in, imbes na dumaan kayo sa terminal fee counter, didiretso na po ang pasahero sa immigration. So, malaking luwag po ito sa pagpoproseso sa ating mga departing passengers. Ma'am, ito po ba ay maging sa mga domestic flights meron po? Yung domestic, yun po ang nauna. Nag-umpisa na po yun noong August 2012 pa lang po. And it has been, wala naman hong naging problema doon. So, mapapansin nyo, hindi na ho kayo pumipila sa domestic terminal fee counters. Automatic na paggaling nyo sa check-in counter, diretso na kayo sa boarding gate. Okay. Yun din po ang aming gustong matupad dito sa international. Pagkatapos ng check-in, imbes na pumila pa kayo sa terminal fee counter para magbayad ng terminal fee, didiretso na po kayo sa immigration. So mawawala po yung isang choke point sa ating NAIA terminals. Okay. Briefly, Sir Lito Soriano, member po ng hashtag No to 550. Bakit po kayo tutol? Unang-una, dahil ito ay provided ng dalawang batas na exempted ang mga OFW, nakasad po yan sa Migrant Workers Act of 1995, RA 8042, at saka yung mandatory law nila noong 2011 na exempted na po yung mga OFW. Kaya sa tingin ng mga OFW, tama po, ginhawa po to sa mga tourist, travelers, saka businessman, kailan naging pahirap naman sa mga OFW. Dahil sa nakaraang 19 na taon, libre na po sa kanila at wala pong pila sa mga OFW. Ang mga OFW kasi po, pagpalis na po sila, dadaan sila sa POEA Labor Assistance Counter po doon sa airport, tatatakan yung papel nila na proof na sila ay OFW, diretso na po sila sa airline counter, dahil may tatak na ng POEA lock, ay ibibigay na yung boarding pass nila at dire-diretso na sila. Duman man sila sa terminal fee, ay kinukuha na lang yung kopya ng overseas employment certificate nila, dire-diretso nila. Sa ngayon po, ay bago sila umalis, may kailangan i-refund na yung binayaran nilang 550 doon po sa dulo bago sila pumunta sa waiting lounge sa kanang airport. Kaya yun po ang pananaw ng mga OFW na ni-represent namin. Ito yung pahirap. Okay. Yusek Tirona, marami nga po tayong mga kababayang OFW. Sa ngayon po, ano po so far yung feedback from them? Yung mic po nyo, ma'am. Kailangan lang ipaliwanag sandali na ang Commission on Filipinos Overseas, ang aming tinututukan, of course, ang kabuuan ng ating overseas Filipinos, pero kami mismo, ang pinoproseso namin, yung mga hindi OFWs, kung hindi yung mga migrants, yung nag-aasawa ng foreigner, yung mga tinatawag na au pair, yung pumunta sa Europa for a cultural exchange program, at saka yung mga nag-aaral abroad, lalo na sa Amerika. No? So ito yung mga total about 80,000 lang per annum. Pero thinking of the bigger pie ng ating mga OFs, no, which is inclusive na nga ng ating OFW, ang feedback, yun na nga po,
sa binabasa ko sa mga tweet, mga blog, dalawa yan no? Dapat maunawaan isa, yung ano ba ang talaga epekto nito dun sa ating OFWs na may exemption nga ayon sa batas. Maliwanag kung babasahin yung memorandum circular, and I think I can stand corrected by our representative of our airport, ang pinamong problema talaga yung mga tickets issued before October 1, no? Na yun na nga, na kailangan talaga sila, kung na-charge man sila, kung nagkamali man at nakakuha sila ng ticket na kailangan reviewin yung kanilang papeles at yun na nga, magkiklaim sila ng refund. So that will take a little while to process. Pero sa ngayon, ayon dun sa circular, maliwanag naman na may abiso na ang mga airline carrier na pag nagpresenta ng OEC or ng proof na OFW yung bumibili ng ticket or yung ahente nila, hindi na sila papatungan ng terminal fee. Okay. Ang buzzword po, Administrator Reyes, sa mga panahong ito ay koordinasyon. Nung ipinatupad po itong policing ito, meron po bang konsultasyon at ano po ang naging posisyon ng inyong opisina? Okay, siguro, una-una magandang gabi sa ating lahat. Nais nating iparating na may mga initial discussion ang MIA with POEA, nandun din naman ang DOLE, andun din yung iba't ibang ahensya. Pero nung mga nagkukonsulta tayo noon, pinag-uusapan kung paano ba ito ipapatupad. So, ever since kasi, ang gusto nating liwanagin, kahit anong improvement, ikagaganda ng ating airport, ikabibilis ng mga proseso para sa ating mga kababayan, hindi natin tinututulan yan. Kaya lang, may mga konsiderasyon na kailangan nating tingnan. Unang-una po, para din sa impormasyon nating lahat, ang overseas Filipinos ay napakadami. Mga 40% po niyan, yung tinatawag natin na overseas Filipino workers. Ito po yung mga temporary workers na nagpunta sila sa ibang bansa para makapagtrabaho, pero sila ay nananatili pa rin dito at umuwi pa rin sila sa atin. 70% po nito ay ito yung mga tinatawag natin na mga balik manggagawa. So, on regular basis, umuwi ho sila, kaya nakikita natin sila pag Pasko, graduation, marami po ito. At karamihan dito ng mga airline tickets niyan ay nanggagaling yan sa kanilang mga employers. So ang tinitingnan natin, dahil under sa batas na binabanggit po kanina na ating kasamahang si Lito, na under RA 8042 as amended by RA 10022, ito yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa, and it lays down the basic policies on overseas employment. May mga exemption po kasi ang mga OFWs. Unang-una, exempted yan sa terminal fee. Kahit anong bayaran ng terminal fee, exempted din sila sa documentary stamp, exempted din sila sa travel tax. So pag tinignan po natin yung batas, automatic exemption po yon. So kami po sa POEA, sa panguna ng aming Administrator Hans Leo J. Kakdak and under the guidance of our Secretary Rosalinda Di Mapilis Baldos, pinaalam na po natin ito noon sa mga discussions na ito ay may mga basic policies at considering yung bilang. Hindi tayo tumututol per se sa pag-implementa, pero yung timing din ng pag-implementa na if everything has been put in place, yung sistema para masiguro na automatic exemption and continuous exemption ng ating mga manggagawa. Kaya po ang POEA po noon ay alam ito ng ating mga kaibigan sa MIA na nakikipag-coordinate din tayo sa kanila para yung magtingnan yung aspeto na paano ba yung pagpapaverify, Kasi maraming discussion na po nangyari. Noong una kasi yan automatic na lahat, na papasok yan, automatic integration. Dahil sa mga discussions, na limit na yan ngayon, dito na lang sa issue ng paano kung ikaw ay bibili ng ticket sa abroad, kung ikaw ay balik manggagawa, at paano kung ikaw ay bibili ng ticket online. Kung ikaw ay bumili dito sa Pilipinas, wala nang issue ngayon yun Kasi all the OFW
OFWs have to show is a proof of their entitlement. In our case, it is the Overseas Employment Certificate. So, yung sa mga nakikinig po nating mga kababayan, maaaring ano ba itong Overseas Employment Certificate? Ito po yung nagpapatunay, no? Ito ay dokumento na ang isang OFW ay isang legitimate na OFW, meaning dumaan siya sa proseso. Yes. At diningnan niya ng POEA, dumaan siya sa licensed recruitment agencies, nakapasok siya doon sa tinatawag natin na accredited na employer. So, yun yung pinapakita. So, pag pinakita nila yan, pag ikaw ay bibili ng ticket dito, wala nang problema yan. Kaya lang, ang tanong ngayon, paano kung ikaw ay bibili ng ticket Online. sa ibang bansa? Ang sistema po kasi, sitwasyon ngayon, marami sa ating OFWs, hindi naman dito bibili ng ticket yan. Marami pa ring number niyan, doon sila bibili. Yung mga balik manggagawa kasi natin, di ba, uuwi sila sa Pilipinas. It's not a case of pakibili mo ako ng ticket yan sa Pilipinas. So most likely, and many of them purchase their ticket online or abroad. So ngayon, ang tinitingnan natin, paano ba yung aming database, no? Kasi dahil prinoseso namin yung Overseas Employment Certificate, so nasa database namin sila. Ito ay proof na ikaw ay kabilang doon sa mga legitimate OFWs. Paano ba ito pwedeng magamit to verify, no? To validate ng airlines if the OFWs purchasing the tickets are really OFWs. Hindi sila yung turista lang, di ba? Yung mga ganon. So ito yung ino-offer namin na kung paano. But the question now is, yun nga, paano pagtutulong-tulungan na ma-set up yung sistema na yun. Mamaya pag-uusapan pa natin yung tungkol dyan. Pero alamin natin sa ating mga kababayang mga manggagawa sa ibang bansa. Kaya Miss Ellen, was there proper consultation po sa ating mga overseas Filipino workers bago po ipatupad itong sistemang ito? Doon, magandang gabi sa ating lahat. Nung last year, naalala kong merong kinonvene or hinost na consultation ng POEA. And at that time, hindi pa masyadong klaro kung paano talaga yung itsura nitong integration. And definitely we agree, yung sinabi ng ating taga-MIA at saka ni DA ng POEA, na mabuti to sa ibang mga travelers. Kaya lamang, ang sinasabi namin, hindi po pwedeng mabuti to dito sa grupo ng mga travelers na to, kaya pwede na nating isang tabi yung isang sektor na exempted dapat. Kasi ang solusyon ng MIA ay refund. As early as October, kasi ang initial nila na timeline dapat na-implement ito nung last quarter of the year. Nagprotesta lamang ang mga OFWs, kaya yan na-delay ng implementation. And then finally, they went ahead with it nung February 1. So sinasabi namin, pwede yang may win-win solution. Kaya kami nalulungkot sa MIA, parang wala, sarado yung isip niya na pwedeng makonsider yon. Kasi babalik ka dun sa system ng pag-purchase ng ticket. Programa yan ng software. Maaalala natin, nung mechanical pa yung pagbabayad ng terminal fee, wala yan dun sa system ng ticketing. So, nung nag-directive ang MIA na, oy, integrated na yung IPSC na yan, biglang may LI yan na code doon sa ticket. So what we're saying is, if it can be done through a directive from the MIA, maglagay ka dyan ng item na yan, pwede ka pa rin maglagay siguro dyan ng item through our IT experts na either sasabihin mo ay katulad ng travel tax na arrangement na kung if you purchase a ticket abroad, automatic hindi ka magbabayad muna. Pagdating mo sa check-in counter, sasabihin ng airline sa'yo, oy, you have to pay. No questions asked, you go to the counter and you pay. So what we're saying is, kung pwedeng gawing exemption, you trust the worker na pag de-declare niyang OFW ako, difficult yung proof kasi mahirap i-integrate sa sistema, pero pagdating mo dun sa airline counter, yun nga yung maganda, you can maximize the services of the airline crew. Kasi pagtingin ng ticket mo, pagtingin ng visa mo, at pagtingin kung nagbayad ka ng travel tax, and in this case, if you need to pay the 550, they can do that doon sa counter na yon at hindi ka magre-refund. So magbabayad ka ng 550 at hindi ka magre-refund as what is being done now. Pag-usapan natin yan, Kathy, dahil kung iaasa sa airline crew, meron tayong hindi kagandahang experience sa airline crew sa isang airline company. Oo. Tanong po muna natin kay Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, itong improvement ng proseso, siguro yung isang tabi po muna natin ng konti or pwede mo rin i-discuss ng posisyon nyo dun sa inclusion ng OFW, pero napabilis ba? Napagaan ba? Nag-improve ba talaga yung proseso?
Ang unang-una, para sa amin, hindi pa rin po napabilis yung proseso. Kasi dapat, titingnan natin, hindi lang yung isang side both side dapat titingnan natin. Sa OFW part naman, yung remaining time namin, pag aalis kami papuntang ibang bansa, marami pong hindi dyan magre-refund. Bakit? 550 lang yan sabihin na natin 550 lang yan. Yung time na i-consume nila doon na mag-refund, kung ako yung tatanungin as OFW, i-consume ko na lang yun sa time para sa pamilya ko. Madaming pwedeng, kahit pa sabing 5 minutes yan, 15 minutes, makikita mo yung anak mo umiiyak, yung nanay mo umiiyak. Anong halaga ng 550 kung iisipin, di ba? Mas gusto mo yung time mo available para sa kanila kaysa ipipila mo pa dun sa counter. Mabigat na argumento yun. Oo, at saka mamaya alamin din natin, bakit tila sa ibang bansa wala namang pinipilahang counters ng terminal fee? Alamin natin, dito lang ba talaga may naniningil o talagang integrated na ba yun sa ibang bansa? Sa pagbabalik po yan na aming special report. At napag-usapan nga natin na maganda-ganda yung inclusion ng OFW sa paniningil na ito. Pero ang iniwang question ni Cathy ay yung pag-benchmark natin sa sistema ng ibang bansa. Oo, kasi para dun sa ating mga kababayan na nakapagbiyahe na sa ibang bansa, parang magtataka ka, bakit wala naman sinisingil na terminal fee? Dito lang po ba, Ma'am Montalvo, dito lang po ba sa atin pinipilahan yung terminal fee? Integrated na po ba yung sa ibang mga bansa? Lahat po ng airport sa buong mundo ay naniningil po ng airport terminal fee. Ito po ang nagtutustos sa gastusin ng airport para sa maintenance, janitorial, security, and the like. No? So tayo na lang po ang isa sa mga airport. Konti na lang po yung mga airports na hindi naka-integrate. Halos po lahat integrated na po yan sa buong mundo. So we are, ang ginagawa po natin sa integration is we're trying to be at par with international standards. Oo. Ma'am, pinag-uusapan po ba natin, terminal fee lang? Paano po yung nabanggit kanina ng travel tax at saka documentary stamp tax? Ano yung pangongolekta no? Naka-integrate na ba yun? Hindi po. Hindi po siya naka-integrate ngayon sa airline ticket. Ang naka-integrate lang po yung terminal fee. So pipila pa rin doon sa dalawang tax na yun? Yes. Yes. Kasi ang travel tax is being handled by TIESA or the Department of Tourism. Ang terminal fee sa airport naman po. Gusto ko rin lang pong sagutin yung paglabag sa batas na nilalabag ng batas itong pag-integrate ng terminal fee kasi nilalabag yung karapatan ng mga OFWs. Gusto ko lang pong i-point out na sa ating batas, nakalagay po doon, ma-exempt ka pag magpakita ka ng proof of entitlement. No? You have to, dapat i-prove mo na OFW ka. Hinahambing namin ito sa senior citizen. Kung wala kang ID na nagpo-prove na senior citizen ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng discount. Dito sa terminal fee, ganun din po. Dapat ipakita mo yung proof na OFW ka para ma-exempt ka po sa pagbayad ng terminal fee. Kaya po ang sinasabi ng ating rules on this integration is pag binili mo yung ticket mo dito sa Pilipinas at naipakita mo yung OEC mo, kasi po yun ang sinasabi ng batas. You have to show proof of entitlement. You know? So, ang posisyon po ng MIA dito, hindi po namin nilalabag ang batas. Okay. Sagot niyo po, Sir Lito. Siguro bigyan natin ng numero yung mga workers na mahihirapan dito sa sistema. Ginamit po na datos ng MIA sa kanilang pagdesisyon yung number of OFW na dumaan sa airport noong 2013.
At sinasabi nila ay abot ng 2 million. At doon ay 197,569 lang yung bumili ng ticket sa ibang bansa. Ito po ay hindi po totoo dahil sa tatlong pagkataon po na yung ticket ng workers ay sa overseas binibili. Unang-una po, yung ticket po ng mga workers ay obligasyon ng employer. Kaya lang yung additional dyan, hindi nila obligasyon yon. Yung tatlong hanay po yung mga umaalis na manggagawa. Yung bagong napili or new hire ang tawag nila at saka yung rehire o nag-recontract. Doon po sa noong 2013, yung new hire, 464,888 po ayon sa datos ng PUA. Dito mahigit kalahati po ang ticket nito binibili sa ibang bansa. Pinapadala po ng employer bago umalis. So under itong scheme na to, babayaran na ng employer yung terminal fee. Pangalawa, yung nag-recontract. Ang numero po ng nag-recontract noong 2013, ayon sa datos ng PUA, ay 1,004,000. So, napakadali nating ma-estimate na yung ticket na magkakaroon ng terminal fee ay aabot ng 1.2 million. So, malaki po yung kapag ito ay lahat sila pipila para mag-refund sa dulo bago pumasok sa kanilang eroplano, ay nandun pa rin po yung pila. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit ito ang panukala ng MIA. Pangalawa, siguro hindi lang napansin din ng MIA yung provision or mandato ng ating mga nasa gobyerno ayon sa Anti-Red Tape Act of 2007 na sinasabi rito, an act to improve efficiency in the delivery of government service to the public by reducing public bureaucratic red tape, preventing graft and corruption, and providing penalties thereof. So, isa pa yan na pwedeng hindi nakita dito. Maliban dun sa Migrant Workers Act of 1995 at saka nung Republic Act 10022. Okay, merong idadagdag si Ms. Susan, pero bago po yan, dumako muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal para sa mga tanong mula sa ating studio audience. Maraming salamat, Attorney Margaret Cathy. May mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante dito. Unahin ko na si Princess Ann Antonio, galing sa PUP Santa Mesa. Princess. Good evening. My question is for Ms. Irene Montalvo, ma'am, for Finance Department Head po ng MIAA. Ma'am, what are the usual reactions po that you receive regarding this terminal fee integration, and how do you respond to these reactions po? Since mula nung nag-umpisa kami ng integrasyon noong February 1, medyo positive naman ho ang reaction, ang feedback sa mga tao kasi yung iba talagang tumediretso na sa immigration na wala po yung isang pilahan doon. No? Nagbanggit lang po din sila ng datos. Let's say, noong 2013, ang total departing passengers na umalis sa MIA is mga around 7.7 million. With this integration, halos karamihan po dito sa 7.7 million or about 90% hindi na ho pipila. So ito ho yung malaking epekto sa ating proseso sa MIA. Karamihan po hindi na pipila. Pati sa OFW po, sa proseso natin sa OFW bago mag-February 1, lahat po pumipila, 100%. Para ipa-validate yung exemption. With this integration, yun na lang pong magpaparefund ang pipila. So yun po ang malaking diferensya sa ating proseso. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ms. Irene. Next question naman, magagaling pa rin sa PUP Santa Mesa, si Veronica Martin, may katanungan. Good evening po. This question din po is for Ms. Irene po. Parte na po ba ang pagpapatupad ng terminal fee integration, lalo na sa mga OFW, sa isang hakbang ng pagsasaayos ng mga airport po natin? Ang parte na po ba ang terminal fee integration, lalo po sa mga OFW natin, na nagbabayad pa rin po ng mga tax, ganun po, na kasama din po ba yung makukuha na terminal fee po sa kanila na para po sa pagsasaayos po ng mga airport po natin? Yung makukuha terminal fee sa mga OFW, additional din po sa kanila. Yung mga babayaran nilang. Hindi po, ibabalik po itong, kung OFW ka at bumili ka ng ticket online or abroad at nagbayad ka ng terminal fee, ibabalik po namin sa inyo ito ng buong buo. Wala pong expiry date to. Unlike other fees na within 2 years or within 1 year, dapat mo i-refund. Sa ating pong terminal fee, walang expiry date. You can refund it anytime.
Thank you po. I think, ma'am, what she's trying to ask is, ito pong terminal fee integration, is this part of our move to improve the services from our airport? Yes, definitely. Because as I mentioned earlier, hindi na po lahat ng OFWs pipila ngayon. Yung na lang pong magpapa-refund. And based dun sa experience namin for the past 10 days, konti pa lang naman ang nagpapa-refund. So karamihan po ngayon dumediretso na po sa immigration. Hindi na po pumipila para magbayad ng terminal fee. So this program will benefit the greater majority. Okay. Ma'am Ellen? Ayan, si Ellen. Yes. Thank you. Siguro lang po una, dun sa concern ni Ms. Cathy kanina na kumusta ba tayo compared dun sa ibang mga bansa. Sa bahagi ng, sa aking pagkaalam sa Indonesia, may pila pa rin sila sa terminal fee. So, hindi ko alam kung nagbago na yon. Pero mas mahalagang statement namin na dahil tayo ang isa sa pinakang malaking number 1 na nagpapadala ng mga OFWs, pinagkakapurin natin na meron tayong provision sa ating Magna Carta for migrant workers na exempted sa terminal fee yung ating mga OFWs. Kaya nagkakaroon ng issue sa Pilipinas. Walang problema sa ibang bansa kasi wala silang ganung pagkilala sa mga kung sinong sektor ng kanilang lipunan. But I think it is something that we should be proud of. Kaya lamang kami nalulungkot kahit nasasabihin ng ating Mia na konti na lang naman yon. The point is, hindi pwedeng dahil konti, you set it aside. Kasi sa aming paniwala, meron pa rin siyang solusyon doon sa software ng ating mga nag-i-issue ng ticket para imbis na refund ang arrangement, ay magbayad ka if you need to pay. So exemption ang gagawin at kung kailangan mong magbayad, then magbayad ka, hindi magre-refund. The other thing is, yung patakaran ng integration, hindi naman yan across the board in all our airports. We just found out, for example, this morning sa ating hearing sa Kongreso na ang covered ng directive ng MIAA ay yung 4 na NAIA airports. So, sa Manila lang. So, yung Clark po hindi kasama? Mga aalis na galing sa probinsya, sa airports natin na may international, Clark, hindi Boracay. integrated. Hindi integrated yung terminal fee. So, pareho pa rin yung sistema. So, siguro yung reflection pa rin namin, ay tingnan mo tayo, iba-iba pa rin ang sistema ng ating mga ahensya. So, kaya yun yung nalulungkot talaga kami na maganda, definitely, yung ibang travelers with ease, diretso ka dun sa immigration. But what we are saying is, nakalagay nga yun sa batas tapos yung proof na sinasabi ni ma'am, that's the OEC. Pero alam natin na yung OFWs, especially kung taga Middle East yung nagbibili ng ticket, na yan ay every year, every contract OFW yan. So sabihin natin na wala ngang prueba ng ID ng senior citizen. Pero pag nakita mo matanda na siya, of course meron din namang matanda na bata pa, parang alam mo na senior citizen siya. So that's what I'm saying is, may ano ka dyan, na yung mga na bumibili ng ticket, especially kung galing sila sa Middle East, chances are, they're OFWs, kahit hindi mo immediately mapapakita yung prueba. And how do you make it immediately available? Improve the system. Kung nakakapag-directive ang general manager, ang ating MIA, na lahat ng airlines na tumatakbo nandun sa NAIA, dapat ganito ang sistema ninyo, lagay nyo rin yun. Okay. Diba? Ibalik po muna natin kay Yusek Terona. Ma'am, pakipaliwanag nga po sa ating viewers, paano nagpaplano ang gobyerno or how does the government execute yung mga pagbabago? Kasi this is a tweak in the system. This is a change in the system. Kung i-integrate mo yung terminal fee, ayun yung software changes, bakit hindi mo na rin isama yung travel tax? Hindi mo na rin isama yung para isang effort na lang, hindi pa unti-unti and gagastos tayo ng ilang beses? Okay, I think unawain, as I said, ang importante dito, unawain natin ang mga proseso, no? Yung binabanggit kanina, I think balikan natin yung prueba, the OEC. Kasi yung OEC na yan, marami pang ibang reklamo dyan, lalo na yung mga kamag-anakan, di ba, na kailangan din ipakita nila yung original ng OEC para to prove that they are relatives of an overseas contract workers. I think what Ellen is also trying to suggest is a technical solution where an OEC, maybe there should be a database listing all the OECs of everybody who has been officially deployed, if that is possible. So that, yun ang sinasabi niya, isang
Bawa ako yung ticketing agent ng, I don't know, UAE or whatever, pupunta na lang ako dun sa sistema na yon, sa data bank na yon, to check. Yeah. Diba? And what we were asking is, ganun ba kadali magbago? No? Siyempre po, let's understand, ang bureaucracy is so big that really we have to take things step by step, and sometimes you also have a trial period also to see how it works out. No? Yun din nga pong tanong bakit ba sa ibang terminal hindi yan implemented, no? Is it, if the issue is congestion, does it mean hindi ganun ka-congested ang Cebu or ang Clark, no? But as we say, ang pagbabago, hindi mo naman kaagad-agad yan lalahatin. But I think that can be answered also by Mia, definitely, no? But what is important also to say, kanina, kahit na po ba hindi nagbabayad ng terminal fee ang ating mga OFW, tignan rin natin yung kabuuan ng pakinabang natin sa kanilang paghihirap. So, in other words, maski ako hindi magbayad ng terminal fee sa airport, hindi ibig sabihin nun maski na hindi maganda yung airport natin, okay lang kasi hindi naman ako nagbabayad ng terminal fee. I think what is also important to say is because of the general value to the country of our OFWs, kaya nagbabayad o hindi nagbabayad, I think ang hinihiling din nila natin yung ano ba ang ebidensya na itong mga nakokolekta nating terminal fee, kahit kanino, sa turista, sa ordinaryong pasahero, ano bang makikita nating pagbabago sa ating airport? Alright. Gusto kong tanungin mula kay Administrator Reyes, yung mga sinasabi po kanina ni Ma'am Ellen, ito po ba ay pinag-aralan na po ng POEA, and feasible po ba itong mga suggestions ng ating mga OFWs? Okay. Salamat dun sa tanong na yun. No? Kasi yung nabanggit ni Ms. Ellen, ito ay matagal, nung nag-umpisa yung usapin dito sa terminal fee at yung naging issue na yung verification kung yung OEC is a real OEC, prinopose na ito ng POEA sa pangunguna rin ng aming Secretary, Department of Labor and Employment, na sige, i-share natin yung database natin. Kasi we don't normally share our database kasi may protection tayong kailangang binibigay sa ating OFW. But we can share some of the information that the airlines and MIA may need to ensure that the OECs are really authentic. So, nagkaroon na ho ng initial na discussion yan, even between POEA, IT team, and yung ating MIA IT group din, no? And we also sat down with the airlines before. So sinabi na namin, sige, para makatulong tayo just to ensure the automatic and continuous exemption of our OFWs para sa interest ng ating mga nakakaraming mga OFW, sige, i-share natin itong aming database. But, of course, they have to ready the system. Kailangan, before they can access our database, ang MIA also has to do something with their application system. All the airlines getting this information also have to do something and to ready their respective systems. So siguro yun ang kailangan ngayong pag-usapan. No? Paano ba? Actually, may mga sektor na nagbigay na ng indikasyon na sige, tutulong kami kung paano yan. Kasi tama naman yung binabanggit kanina na may cost yan. No? Yes. Meron ding konting complexity yan kasi sistema yan na pagduduktungin mo, i-share mo, but this is not impossible. Diba? Pwede siyang gawin. Pwede ring pagtulong-tulungan. Siguro kaya binabanggit ko niya, baka yung timing, no? Until such time na naka-ready na ito, wala tayong, wala tayong na disadvantage na isang sektor na talagang napakalaki yung tinutulong na sa atin. At the same time naman, nasusunod din naman yung at hikain natin na ayusin yung sistema, pabilisin ang mga proseso, pagaanin ang buhay ng lahat ng dumadaan sa airport. Lahat naman tayo sa gobyerno, yan din ang pinapangarap, no? That our services will become more accessible, will become more efficient in the interest of our clientele. Right. Sa ating pagkakaalam, Kathy, merong association yung mga ticketing companies. Sa IATA, there are several associations na pwedeng kontakin. Kasi yung travel tax, integrated na yan, matagal na dun sa ating mga ticket, unless binili mo sa ibang bansa. So how do we move forward? Ano yung mga suggestion? At ano yung next steps for government sa aming pagbabalik?
Fee Integration, a PTV Special Forum. Kathy, kung sinasabi nga na improvement na ito, na yung nagre-refund lang humihing ang pumipila compared to everyone queuing up, Ma'am Gemma Comiso, ano ang inyong panukala? Kung nababanggit nga na dahil may technical pang kailangan gawin, maganda na itong panimula. Doon po kasi sa memorandum circular na in-implement nila, nakalagay doon may phase 1, phase 2, phase 3. Ang iniisip namin, bakit minadaling i-implement? May phase 2 pala, may phase 3. Bakit hindi hanapan ng kabuuang solusyon bago natin i-implement? Para naman walang naaapi, lahat nabigyan ng magandang sistema. Hindi naapakan yung karapatan ng mga OFW. At the same time, kung ano man yung mandato ng MIAA, kung ano yung isa ikagaganda ng airport natin, wala naman po kaming kontra dun eh. Hindi po kami dun against. Ang amin lang pong pinaglalaban, yung karapatan din namin as manggagawa, as tinatawag na bagong bayani. Bakit pa kami tatawagin na bagong bayani kung mismong yung gobyerno natin, hindi rin pala pangangalagaan yung karapatan namin? Ms. Montalvo, sa ngayon po, tuloy pa rin po ba itong paniningil o integration ng terminal fee despite these protests by some sectors? Yes, tuloy-tuloy pa rin po hanggang ngayon. Ano po ang maaasahang next steps on the part of MIA dun sa pag-improve ng proseso at yung if it's a software, if it's a technology challenge, ano po o sino po ang ating kinukonsulta? Dito po sa paggamit ng database ng POEA, no, nakailang meetings na rin po kami sa mga airlines. Kasama po nga po si DA Reyes doon sa mga meetings. Sinasabi ng mga airlines na sa present technology ngayon, mahihirapan nilang i-interface yung database ng POEA sa airline ticketing system. Pero hindi po natin isasara tong option na to. Tuloy-tuloy po nating ipopursue ito. Ito po ang commitment ng MIA. Pero sa ngayon ho, malaki na po ang iniluluwag ng ating proseso dahil naumpisahan na po natin itong integrasyon. Okay. I'm sure ang gobyerno, Kathy, nagnanais na pagandahin ang proseso. Ang mga opisyal naman dyan, hindi naman siguro mag-iisip na, ito, magpapatagal ito, magpapabagal, ng proseso. At tayo rin mismo, ang publiko, nagnanais din na makakita ng pagbabago, mapabilis pa. Alam mo, sana hindi lang yan eh. Alam mo, ang gusto rin sana nating makita. Ito, nakikita ko, yung sabay-sabay na flight, pag dumating yan, yung immigration counters, right, kulang na kulang. And so, yet, it's fair rin for the public to expect, for the advocacy groups to push yung ang karapat-dapat para sa ating mamamayan. At ito rin ang bahagi sana ng pagpapaganda ng imahe ng ating bansa para makahikayat pa ng mas maraming turista. Itong usapin na ito, pwede pa po humaba, kaya lang ubos na po ating oras. Tingnan po natin ang closing message, si Ma'am Ellen Sana, Executive Director, Center for Migrant Advocacy. Salamat sa pagkakataong ito na may paliwanag din sa publiko yung ating usapin ng integration ng terminal fee at kung bakit kami nag-oppose dito. At pagkatapos ng mahabang usapan, narinig natin yung sabi ng ating taga-MIA na they're going ahead with the implementation. Ang amin pong paninindigan at natitiling ang ganito na paninindigan na pwede ho bang i-put on hold ninyo itong implementation. Pangalawa ho, it's very disturbing for us na yung Kongreso mismo, both the Senate and the House of Representatives are one with us in saying na hindi ito makatawiran sa mga OFWs. Currently din, nakapending po yung kaso tungkol din dito. So, in all those counts, meron kaming enough na basihan bukod sa mandato ng batas na sana makinig yung MIA. Na definitely, kinaklaro, we're not opposed to improvements in the system, lalo na to ease the travel of yung mga gumagamit ng airports. Pero maraming mga issues na pwede mong pag-isipan bukod doon sa integration ng terminal fee. Especially kung hindi naman nakahanda na i-overhaul yung buong sistema para walang matapakan na ibang sektor. Maraming salamat po. At huling mensahe po mula kay Ms. Gemma Comiso ng Pinoy Exports OFW Blog Awards. Ang hinihiling po ng grupo namin ng coalition, total abrogation po talaga.
hindi po kami titigil since may mga pending cases na rin po. Aantayin po namin yung resolution and kung ipaglalaban po namin ito. Kasi sa paniniwala namin at pinaninindigan namin, karapatan namin yung inaapakan. At huling mensahe naman po mula sa No to 550 Coalition, Ginoong Lito Soriano. Ang position po ng No to Coalition ay hinihiling namin sa MIA na i-withdraw yung implementation ng mandatory collection ng terminal fee. Nainiwala kami rito, pag pinagpatuloy po ito, mahigit 1 million na mga OFW yearly ang apektado rito at aabot sa mahigit 500 milyon ang hindi marirefund ng ating mga OFW na nag-aaporang umalis. Kaya hindi po makatwiran. Ito rin po yung sinabi, naniniwala kami na unlawful to. Ito rin ang sinabi ng mga senador, it's unlawful, violation of the rights ng mga manggagawa. Hindi lang po mga ating mga senador, kung kangina, yan din ang sinabi ng ating mga congressman na unlawful yung imposition ng MIA sa integration ng terminal fee. Maraming salamat po, Mr. Lito. At huling mensahe po mula kay Yusek Mary Grace Ampiltiron, ang Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas. Okay, salamat po. Palagay ko kailangan tayong mamagitan dito kasi stalemate tayo. Tuloy pa rin yung implementasyon ng Memorandum Circular, tuloy pa rin yung protesta. So, in looking for a solution, I think ang critical nga po ay yung number 1, yung refund system. Na talaga siguro kailangan magkaroon ng isang technical working group to really take a look paano ba pagagaanin yung refund system na yan, kung talagang nandyan na yan. No? Number 2, of course, yung sinabi kanina, yung OEC technical solution, technical challenge. And then number 3, I think we in government should really tell, and not only tell, but show saan ba pumupunta yung mga kinokolekta na yan, whether nagbayad ka o exempted ka. Kasi talaga pong ako rin, madalas akong lumalabas sa ating mga terminals. Marami rin tayo nakitang nakakainggit na ibang terminal sa ibang bansa. At ang isa pa nating kampanya para din gumaan ang buhay ng Pilipino ay yung pushing our tourism. Di po ba? Na talagang kailangan pagaanin ng traffic sa airports, pagandahin ng airport. So, hindi naman natin magagawa yan sa isang bulaga, kumbaga, no? So this is a step by step, and I think there has to really be a sitting down process, continuous dialogue, para mahanap nga po yung technical challenge na yan, na solusyon yata, no? At huling mensahe naman po, ang Manager ng Finance Department ng Manila International Airport, Madam Irene Montalvo. Makakaasa po kayo na kami sa NAIA ay hindi titigil hanggat hindi namin ma-improve lahat itong mga sistema natin. Kasama na po rin po pati integrasyon. Hindi po namin sinasara itong option ng technical challenge na to. We will be addressing this, and we just wish to assure the public na lahat po ng sinisingil naming terminal fee sa publiko, ito po ay binabalik namin sa inyo sa pamamagitan ng magandang serbisyo. Okay, and huling mensahe rin po mula sa Deputy Administrator ng Management Services and Regional Operations ng POEA, Ms. Amuerfina Reyes. Okay, siguro dapat balikan natin, no? Yung core policy, yung heart of existing laws on overseas employment is the protection of workers and also the promotion of their well-being and rights. Ito yung isang malaking bagay na isinasaalang-alang ng buong pamahalaan sa pagbabago ng sistema, sa pagsisikap na mapaayos ang lahat. At yung usapin natin sa MIA at usapin natin sa terminal fee ay isang bagay naman na dapat din nating pag-usapang mabuti at pagtulong-tulungan kung paano mai-implement na lahat ay makikinabang ng maayos at walang maapektuhan tayong sektor, lalong-lalo na po ang ating mga OFWs. Terminal fee integration ay pinatupad para sa kapakanan ng mga biyaherong Pilipino. Sakali pong magtuloy-tuloy pa rin ang nasabing integrasyon, naway magresulta nga po ito sa isang mas magaan at mas organisadong proseso sa ating mga paliparan. Malaki po ang papel na ginagampanan ng ating mga kababayang OFW sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya naman pong hangad nila na mabigyan ng karampatang mga exemption at benepisyo bilang pagkilala na rin sa kanilang mga sakripisyo para sa kanilang mga pamilya at para po sa bansa.
sa misyong ibangon ang mga paliparan sa ating bansa mula sa mga negatibong imahe nito sa international passengers. Ilang mga proyekto at proseso na rin ang ipinatutupad ng pamahalaan. Naway tumating po ang panahon kung saan mapabilang ang ating mga paliparan sa mga bagay na ipinagmamalaki ng ating bansa sa buong mundo. Ako po si Attorney Marcus Rodas. Naway nakatulong po ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang isyong ito. Dito lamang sa Terminal Fee Integration, a PTV Special Forum.